Ito ang gagawin natin. So nagbi-blink lang yung ilaw niya, no? Ayaw magtuloy. Yan. KTS ang tatak. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Buksan natin. 32 inch lang ito. Ganyan lang yung ilaw na lumalabas sa kanya. Nagbi-blink lang. Ito yung model niya. i32 KTS ang tatak. Tapos ito naman yung mainboard natin. So pansin ko kaagad sa mainboard natin ay yung isang kapasitor niya lumobo na. So pag mga ganito, try nyo muna palitan. Tapos pag napalitan nyo, try nyo paganahin kung okay na siya. Pag okay na, ibig sabihin ito lang ang problema. Pag hindi pa gumana, kahit napalitan na ito, ay ibig sabihin niya may iba pa siyang problema. So yung gagawin natin dito, papalitan muna natin tong kapasitor. Yan, napalitan na natin siya ng kapasitor, pero pansin mo, nagbi-blink pa rin siya. Yan, blinking pa rin siya. Ibig sabihin, hindi lang kapasitor ang problema nito. Check pa natin. Okay, so ito. Check natin yung diode dito. Oh, nagbabuzzer siya, oh. Pero magtataka kami supply sa kanina, no? Yan, nagbabuzzer ito. So, try natin tanggalin tong. So ito, binaklas na natin yung diode, binaklas na natin yung kapasitor. Kasi nga nagbabuzzer talaga yung 12 volts natin, no? Ayun, no? Nagbabuzzer talaga siya. So, okay naman yung kapasitor na kinabit natin. Ito, parang nagbabuzzer itong kapasitor ito. Tingnan natin yung sa loob ng kapasitor. Dito, wala naman eh, oh. Dito mayroon din, no? Nako, mayari yata yung IC natin, ah. Dito mayroon din, no? So check muna. Ito muna siguro try natin tanggalin tong isa. So ito, na-trace natin ang problema ay dito sa LVDS natin. Ito, may isang nasunog dito. Yung nasunog na yan, yan yung papasok dito sa ating LVDS. Ibig sabihin, nasa top board ang problema. May short pa dito sa ating top board. Siguro tumaas yung supply nito. Sana hindi nasira yung top board. Sana diode lang sa top board ang nasira para ma-repair pa natin, ano? So ito yung pinaka-tikon natin. So dito yung mga SMD cap natin. Babasag siya, oh. Pero ito napansin ko yung kulay nito iba. Medyo iba ang kulay nito. Try natin bunutin yan. Oh, so positive nga, sira nga yung IC natin. So, ginamitan na natin ng short killer para magbilis ito. Yun, no? Diba? Sira na ito. Sayang, ano? So try natin maghanap ng tikon na ganito kung mayroon tayo. So ito, nag-try tayo ng ibang tikon dahil wala tayong tikon na kaparehas nito. So ito, may mga stock tayong mga ganito. Ito, parehas lang naman mga function nito. Parehas lang sila niyan. Kung hindi kayo sure sa gagawin nyo, check nyo yung mga signal, yung mga circuito dyan. Check nyo kung parehas sila ng function or parehas sila ng posisyon. So dito makikita natin yung posisyon ng ating tikon ay yan, oh, parehas lang naman eh, oh. Pagdating dito sa mga signal natin, dito din sa gilid ang posisyon ng signal natin. Okay, so try natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng display ito. Kasi magkaiba ang tikon na gamit natin. Yun, oh, parehas lang naman. Okay yung posisyon, mirror, mapping, okay siya. So pasok, pwede na ito. So kahit magkaiba sila ng brand, laki, yan. Tingnan mo naman, magkaiba sila ng laki. Pero parehas lang sila ng function.
Ito CTX, yung sa atin naman WDX. Yan, pero napasok siya. So nagkaroon ng problema itong T-con natin dahil nagkaroon ng fluctuate yung supply natin dito sa 12 volts. So maaring tumaas yung 12 volts natin, kaya nasira niya itong DC to DC. Kaya mas maigi talaga kung ang mga kapasitor ng 12 volts natin ay dalawa. Pag dalawa kasi pwedeng bumigay yung isa mayroon pa. Pero yung mga ganitong design, isa lang yung kapasitor niya. Pag bumigay ito, wala nang backup. Nag-high voltage na siya. So kagaya nito bumigay. Sayang sira to. Ang sira lang naman dito itong DC-DC natin. Kaya lang medyo mahirap din hanapin ito. So yan na siya. PTS. So ito lang napalitan natin, saka yung isang filter cap. Ito, lumawa po. Ngayon na ay okay na yung unit natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe